Second week na ngayon ng first year namin ng high school, kaya medyo abala na rin kami paminsan-minsan. Patuloy pa rin ang irapan at taasan namin ang kilay ni Kilian. So class, for today, I will make you in pairs because I will give you all a report about our lessons. Let's see if you can do partnership. Na-excite naman ako dahil alam ko na agad sino ka partner. Siyempre, edi si Ria. Ma'am, are we gonna choose our partners or your decision? Sabat naman ni Delancey, ang presidente namin. My decision, dear. Now, when I call your names, please sit aside to your partner. Kabado naman ako dahil hindi ko alam kung sino sa kanila. Monterreal and Mendoza. Nagkatingin na naman kami at nag-iirapan. Hindi na kami lumipat dahil magkatabi naman kami. Si Azaria naman, ayun, katabi yung crush niya sa unahan. Kaya naman napabuntong hininga na lang ako dahil wala na akong makakausap. So we're all done. Now tomorrow we will start at the back. Class dismiss. Pinati namin si Mama at nagsitayo na para sa lunch break. Papalapit na si Azaria nang bigla nagsalita sa akin sa gilid si Kilian. Doon na tayo sa bahay gumawa ng presentation. Pag umangal ka, sasabihin ko na lang kay ma'am na individual na tayo. Boring na saan niya habang nakatingin sa akin ng matalim. Oo na, sige na, bukas na lang natin pag-usapan yan. Malayo pa naman tayo eh. Tumango na siya at nakapamulusang naglakad. Bes, napaka naman talaga. Di ba isipin mo yung kaaway mong pa, the more you hate, the more... Uy. Tinakpan ko naman ang bibig niya at hinila siya sa papuntang cafeteria. Anong the more ka pa dyan? Ako, nakakainis. Gusto niya sa bahay niya pa, wala naman akong choice. Baka magalit pa si ma'am. Tumangutango naman siya at pumila na kami. Masaya ko, isipin mo nakapartner ko si Crush. Nakangiti pa siya ng abot langit dahil sa kilig. Huwag ka na malungkot dyan. Kanina nga narinig ko yung mga ingrata sabi. Hindi ka daw bagay kay Kilian kaya pag narinig ka daw nila nag-inarte, sasabunutan ka daw. Kala naman nila mabait yung pinagkakabalahan nila. Hayaan mo na, isang presentation lang naman. Tumango naman siya at umorder na. Doon kami kumain ulit sa may fountain. Nagitla ako ulit na makita ko si Kilian na naka-headset habang nakain ng sandwich. Mas maigi nga ganyan lang siya kasi hindi mo lang napapagkamalang masama ang ugali. Ano ba yan? Nakakainis naman. Napatingin naman sa akin si Azaria na nagtataka. Ano nangyari sa'yo? Ay naku, baliw ka na talaga. Kung si Kilian na naman nasa isip mo, tanggapin mo na lang na crush mo siya. Umirap naman ako, tumiling sa kanya. Never kong magiging crush ang lalaking yon. Pagkatapos bumalik na rin kami at naupo na sa aming silya, hindi ko napansin na nandyan na pala siya. I saw you a while ago staring at me. May crush ka ba sa akin? Sabay lapit niya sa akin. Hoy, anong crush? Feeling mo naman? Hindi, no? Sabi ko sabay tulak sa kanya. Ngumisi naman siya at napahalukip-kip. Oh, bakit ka nauutal? Hindi mo ko gusto? Umirap naman ako bago siya sinagot. Ikaw, bakit ka lumalapit sa akin ha? Crush mo ako, no? Ako naman ngayon ang napangisi. Paano ko sabihin kung oo? Anong gagawin mo? Napatigil naman ako dahil sa sinabi niya. No way, ang pangit mo, no? As if naman na magkagusto ako sa'yo. O di, same to you dyan. Dyan ka na nga, nakakasira ka ng araw eh. Narinig ko na naman ang pagtawa niya kaya naman mas lalo ako nainis. Nawala din naman yun nang dumating na ang aming teacher. Kaya naman nag-focus na ako sa aralin. Alas 4 na ngayon ng hapon, kaya naman nagtikpit na kami para makauwi na. Hanggang ngayon, nangaasar pa rin ang loko na yun. Na gusto ko raw siya. Ano mukha yan? Kanina ka pa ha? Nakabusangot.
Tapos para ka pang dragon na ready ng bugahan ng kausap mo. Napatingin naman ako kay Azaria na inirapan siya. Nakakainis kasi. Ang yabang-yabang nun. Crush ko daw siya. Feeling niya. Natawa naman si Azaria at tinakbayan ako. Bes, alam mo, masyado kang halata. Naku, kaya ka nahuhuli agad eh. Napatingin naman ako sa kanya. Kahit ano pa sabihin mo, hindi ko talaga siya crush. Ayoko talaga. Iniwan ko naman siya kaya naman hinabol na niya ako. Pero sa hindi ko inaasahan nakabangga ako ng lalaki. Ay miss, sorry ha. Okay ka lang ba? Tinulungan naman niya akong tumayo at pinagpagan ng damit ko. Miss. Saan niya sabay kaway kaya naman nabalik na ako sa realidad. Ay, sorry ha. Pasensya na. Napangiti naman siya at binitawan na ako. Okay ka lang ba? Next time, be attentive ha. So that you will not bump anyone, okay? Napatango naman ako at napatulala muli dahil sa ngiti niya. Sige, alis na ako. Nakatulala lang ako dahil sa nangyari. Hoy, baliw. Grabe ka, nakabingwit ka ng super pogi. Ikaw na talaga. Sabay sampal niya sa akin, kaya naman nagising ako muli sa katotohanan. Uy, tulungan mo naman ako paano malaman yung pangalan niya. Umirap naman sa akin si Azaria at may pinakitang papel. Hades Thompson. Uy, ang ganda ng pangalan ha. Senior pala natin siya. Tumanguntango naman si Azaria at binasa din ang nasa papel. Isa pala siya sa founder ng school. Kaya pala kilala siya, tapos mabait pa. Gentleman din daw. Hoy girl, in love ka na ha? Naku, huli ka na, uwi na tayo. Baka magalit na si ano. Napatigil kami nang bigla kaming harangan ng mga nagsisiga-siga sa campus. Riz, right? Sabay hawak niya na mahigpit sa buko at lapit sa tenga ko. Once I heard na lumapit ka na naman kay Killian ha, mas mabuti pang lumipat ka na ng eskwelahan. Pag hindi sisirain ko ang buhay mo. Nilayo niya ang mukha niya at ngumisi. Kasi ano sabi mo sa kanya? Sad ng mga kasamahan niya. Wala, binabalaan ko lang. Sabay alis niya, napahawak naman ako agad sa aking buhok. Okay ka lang, Riz? Naku, may araw din niya si Cassie na yan. Kala mo kung sinong maganda, mukha namang espaso ng mukha. Galit na saad ni Ria. Si Cassie, isa ding founder sa school. Isa din siyang kilala dahil sa mga tanyag na kumpanya ng pamilya niya. Ay tita, anong ulam? Ang sarap naman ng amoy. Bungad ko habang papunta sa kusina. Nagmano naman ako, tumulong na sa paghain. Iha, paborito mo sinigang na hipon. Napangiti naman ako at sumantok agad kahit mainit pa ito. Pagkatapos kumain ay ako na nagligpit dahil madami pang aasikasuhin si tita sa kanyang business. Nakita ko naman sila mama na nagte-text kung kumusta na raw kami ni tita. Sinagot ko naman ito at umakyat na rin para magpahinga. Pagdating sa kwarto ay inayos ko muna ang mga kalat at saka ginawa ang aking routine. Habang naglalagay ako ng aking mask sa mukha, napansin ko ang text na unknown number. At ang sabi, "Good night, sweet dreams." Baka na wrong send lang. Nilapag ko ulit ang cellphone at inayos na muli ang facial mask. Pero nagitla ako nang muling nag-beep ang aking phone. At ang mensahe ng unknown number. Siya nga pala, nakita kita kanina. Two-timer ka pala sa crush. Nahinuha ko kung sino ang unknown number na ito. Nairita kong inayos ang mask at in-off na lang ang phone. Pagkatapos ay pinatay ko ang ilaw at natulog na. Ay naku, nakakainis ka talaga, Killian. Itutuloy.